Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video gawin natin yung weekly horoscope. Mali. Yung weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Pisces. This is for October 20 hanggang 26. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood nyo. Tandaan natin na readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And, again, subscribe, like, and share na rin po. Sa mga kailangan po magpa-schedule ng private readings or spellworks, or gusto magbigay ng donation or gift, you can use the details sa description sa baba o yung thanks button. Okay, Pisces, so kamusta ka? So, we have here is the Ace of Pentacles. Ayan. So, yung may kanta tayo, money, money, money. So, it's more on the, mukhang ikot tayo medyo on the finances mo dito. So, what I'm seeing here kasi, ando na, yung mind mo is you're thinking, paano ba ako makaproduce? Paano ba? Meron ka ng pinagkukuhanan, meron ka ng finances, but you are trying to find what else, or saan pa ako pwede makakuha? Saan pa ba ako pwede makasecure? What are the things na you can still take advantage of? Kasi, andoon na you want to be a provider. And alam mo yung point na may mga feeling kayo na gusto nyo magkaroon ng tiyatawag natin self-worth na ay, ako yung nag-share, yung may fulfillment na kang nararamdaman kasi nagkaroon ka ng contribution doon sa mga sa bahay, ganun sa pamilya. So, andun yung hinahanap mo yung self-fulfillment na yon. Para maging, kumbaga, magkaroon ka ng ambag, which is walang masama. Maganda nga yung gusto mong mangyari. Now, ano ba yung nagko-crossing sa'yo or maybe pumipigil sa'yo? We have here is yung 7 of Swords. Yun nga, you're overthinking a lot of things na rin. And in law of attraction kasi, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung magkakaroon ng effect sa iniisip mo, which will magkakaroon ng effect naman sa actions and words mo, na yun naman magkakaroon ng effect so ano yung manifest mo. So, andito yung point na sinasabi ng universe na kalmahan mo, don't overthink. Andun kasi na pine-pressure mo yung sarili mo. And because of this pressure, may iba sa inyo nagkakaroon na ng mga insomnia or doon nagkakaroon na kayo ng self-pity, andoon na nagkakaroon na kayo ng doubt sa sarili nyo, which is very wrong. Kasi at the end of the day, andoon na maliit, hindi lang naman sa yung monetary ka pwedeng mag-contribute. Madaming paraan para maging pakinabang or makaramdam ka na, oo, nagkakaroon ako ng contribution sa family ko or sa society. So, open mo yung sarili mo sa ibang mga pamamaraan. Now, your desire card kasi we have here is the 8 of Cups. Now, pinapala kasi ng card na to sa'yo na you need to start regrouping your emotions. Anon kasi may mga gusto kang maramdaman, may mga gusto kang magkaroon ka, fulfillment nga. Pero kasi, kung doon ka magpo-focus lang doon sa mga nararamdaman mo ngayon, I'm sorry sabihin ko sa'yo, walang papahinatnan nito. Kailangan mong gumalaw. Example ng mga nararamdaman, tinatamad akong bumangon. Ang sarap mahiga, of course. Sarap magbaluktot sa blanket kasi nasa Baguio nga tayo. Ang sarap magbaluktot sa blanket. Tabi mo yung pusa. So, andun yung feeling kasi na comfortable ako. Pero iniisip ko, dami kong kailangan gawin. It is my decision na kailangan kong bumangon. Andoon na magsisimula yun sa akin na kailangan kong gumalaw. So, same thing with you. Huwag mong hayaan yung emotions mo this time mag-dictate kung ano yung magiging kakahinatnan. The first step, totoo naman noong unang hakbang laging pinakamahirap. Ang hirap kaya bumangon, aminin nyo. Diba? So, yun yung pinaka-first step. Then, once nakabangon na, ando na, I'll take the momento. Ano pa ba yung mga pwede kong panggising sa sarili ko? Of course, ay magkakape, maliligo, tamang stretching, ay walis-walis para gumalaw-galaw yung dugo. So, the first step will help you. Yun yung mahirap, pero the succeeding, sunod-sunod na yan, magiging momentum mo na yon.
Your foundation kasi is the king of wands. Well, ang dami kasi sa inyo na parang, ando na gusto nyo na meron kayong, yun nga, may magawa kayo or meron kayong, pangit ng term ko, pero may silbi yung maging dating. Pero andun kasi na, andun na naka-base kayo lang doon sa pwede nyo magawa. Hindi nyo nakikita yung mga ibang bagay na nagagawa nyo. At yung ibang bagay, mga bagay na nagawa nyo. So, connect natin si Five of Swords. Alam mo, hindi ka naman manunumbat na may mga nagawa ka in the past. Pero, it counts. Ano din yun, part din yun ng contribution mo. Kasi, kung wala yung mga nagawa mo in the past, yung mga suggestions mo, yung mga pangaral mo, yung mga maliit na bagay na ginagawa mo, wala yung mga nandito ngayon. So, example, yung sa simbahan, di ba? Or mga gathering. Sige, andun na may mga big people na kailangan nandun. Like yung mga MC, yung mga caterer. Pero kung wala yung mga server, wala yung mga nag-prepare nun, walang mangyayari. You gave already. Huwag mo namang baliwalain yun sa sarili mo. Yes, understandable. Gusto mong mag-exceed pa. Gusto mong may maidagdag ka. Pero huwag mong i-neglect, huwag mong kalimutan na meron ka na rin mga nagawa pa in the past. Okay? Now, yung possible na future na ikaw is the Page of Swords. Alam mo, okay, so we may not or you may not be able to contribute in a monetary way or in the financial way, maybe sa manpower. Pero alam mo, nakakatuwa, napansin ko in general, sa may mga placements ng Pisces, a lot of you guys, you have a strong spiritual connection. So, ito yung sinasabi ng card, mag-evolve ka, mapupunta ka sa point na ang magiging one of your main contributions is spiritual blessings and spiritual protection. Sa paanong paraan? It will be prayers, ayan yung manifestations, declaring of blessing, guiding and giving advices or guidance based on spiritual morality. Yung mga bagay na yun, technically, yung mga nakilala ko na may mga nakagawa nun, karamihan most of them have Pisces placement. So, kasi gusto ko ipaalala sa'yo, Pisces is about spirituality din. So, isa yan sa mga bagay na huwag mo i-neglect para sa sarili mo. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita na i-click mo yung subscribe, like, and share. So, magkaroon ka ng access sa ating mga future videos din. But for now, continue natin yung reading mo. Your emotional environment we have is the card of the sun. So, andun na medyo gloomy. Dude, madaming ways din how to help yourself. Kasi, isabi ng iba, kasi nadadown na ako Well, saan ka ba napanood na movie yun? Ang sabi ng exercise, increase your dopamine ba yan? And dopamine is a happy hormone. Sunlight, kumbaga, make that move as well. Kasi ang makakatulong sa sarili mo to get out of that emotional distress is sarili mo din. Yung mga sa paligid mo, itong reading na to, yung mga tao, sila yung magiging external help. But the strength should start within. Gamitin mo yung spiritual connection mo para makaalpas ka. Now, in the physical realm kasi, or environment mo, meron tayo ng 7 of Wands. So, yung sa cards kasi na to, na sinasabi din na, masyadong, paano natin ipuput into words? Andun na, masyadong pinipressure mo yung sarili mo, masyadong kang struggle. Alam mo, kasi yung nakukuha ko dito, iba parang feeling nyo constrained kayo, dito lang kasi kayo, or yung iba sa inyo may physical ailment. Alam mo yung nakikita kong promise dito ng cards, for almost everyone na may Pisces placement. Once natutunan mo, paano maging above your emotion, paano mo control yung nararamdaman mo, marami sa inyo pwedeng mag-improve yung hindi lang yung mental health nyo, but it will also have a positive impact sa physical health nyo. So, yung mga panghihina nyo, yung mga ailments nyo, it will slowly lessen.
And it's all because hinayaan mo yung ikaw ang mag-control ng emotion. Kasi keep in mind, karamihan ng mga sakit natin is emotionally rooted. Now, your hopes and fears is dito si card of the Chariot. Well, alam mo yung hindi naman naka-base ang love sa kung anong pwede mong ibigay within your family or within your friends. It actually love. It's about love. It's about acceptance. It's about treasuring a person. It's about protecting. Pero kung ibe-base mo yung love kasi ano yung mabibigay mo or ano makukuha mo, that's not love, my dear. That is transaction. That is business. So, andoon na the cards are reminding you, you need to change that mindset then. Now, in the future we have here is the card of the Emperor. Alam mo, ang natutuwa ko dito sa possible future mo, andoon na mag-aano ka, mag-aala Prophet Isaiah ka, na here I am, send me. Parang andun yung point, sige, naniniwala ako, so I'll follow. Andoon na magle-let go. Ang dami sa inyo magle-let go into the arms of the universe. And ito yung isa sa mga pinaka-best decision na gagawin nyo. Kasi once na hinayaan nyo yung universe, mag-flow kayo with the process ng universe, walang effort. Things will fall into the right place para sa'yo. So I hope nakatulong yung readings, and keep in mind, those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And again, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City, you have a great day. I'll see you next time. Bye for now.